Ang storyang ito ay pinamagatang Nang Dahil sa Isang Laro. Episode 9. Finale by Gab. Simulan na natin ang kwento. Pinauwi ko muna si Hiro dahil ako man ay naguguluhan sa aking nararamdaman. Para ako nagsiselos na, ewan, hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko noong oras na yun. I felt betrayed. Gusto kong magalit sa kanya pero hindi ko magawa. Ayokong mawala siya sa akin. Subalit, meron nang nagmamay-ari sa kanya. At mahal na mahal niya yun. Noong nakaalis na si Hiro ay nagmumuni-muni ako kung ano ba yung nangyari sa akin. Kung bakit ganito na lang ako nasaktan. Pinikit ko ang aking mga mata habang nakasandal sa reclining chair ng aking silid. Hanggang sa hindi ko na malay na naglalakbay na pala ang aking isip sa aming mga nakaraan ni Hiro. Ang mga eksenang nakikita ko ay ang mga masasaya naming samahan ni Hiro at ang mga kagandahang loob na ginawa niya sa akin, sa aking anak at sa aking asawa. Yung mga panahong magkakasama kaming namasyal at lahat ng aming magagandang karanasan ay nanariwa sa isipan ko. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang mga luha ko. Hanggang sa tuluyan na ako nakatulog. Bandang alas 8 ng gabi nung ako'y nagising. At pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng aking kalooban. Dali-dali kong kinuha yung cellphone ko. Tapos, tinawagan ko yung mag-ina ko. Kaagad naman itong sinagot ni Joanna. At nag-video call kaming tatlong mag-anak. Habang masaya sila nagkukwento sa mga kaganapan nila sa araw-araw, nakangiti lang ako. Hindi ko na malaya na naluluha na pala ako. Hindi ko malaman kung luha ba yun ng pananabik o luha ng panghihinayang sa mga panahon na hindi ko sila kasama. O luha dahil wala na si Hiro. Napansin pala yun ni Joanna. Kaya naman tinanong niya ako, Gab, okay ka lang ba? May problema ka ba? Wala to. Siguro, nahuhumsik lang ako. Kinomfort naman ako ng mag-ina ko. Kaya kahit papaano, naging okay naman yung pakiramdam ko. Kinabukasan ay araw ng linggo. Napagpasyahan ko magsimba. At doon ko binuhos ang lahat ng aking nararamdaman. Kinausap ko ang Panginoon sa aking isip. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, kalabisan at pagkakasala. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa mga panahong ako'y nagkakasala sa aking pamilya, kay Joanna at sa anak ko. Patawarin niyo po ako sa mga panahon na sobrang dami kong pagkukulang para sa kanila. Panginoon, mahal na mahal ko po sila. Mahal na mahal. Sobrang naiyak ako sa mga oras na yun. Pagkatapos ng misa, nawala ang bigat ng aking kalooban. At pakiwari ko ay
Pinatawad ako ng Panginoon. Nawala na rin ang sama ng loob ko kay Hiro. Bagamat hindi ko pa siya kayang harapin. Lumipas ang ilang linggo at wala na kaming komunikasyon ni Hiro. Hindi ko muna sinasagot yung mga tawag at mensahe niya dahil hindi pa ako handang harapin siya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang sa iba kong kaibigan na lilipat na daw ng tirahan si Hiro sa karatig na syudad. At napag-alaman ko na doon na rin pala nakatira si Akbar. Ang pumasok sa isip ko ay magsasama na sila. At yun ang nagbigay sa akin ng hudyat na kailangan ko nang pakawalan si Hiro ng tuluyan. Isang linggo bago nakatakda ang paglilipat ni Hiro, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. At nagsasabi na pwede ba daw kaming mag-usap? Sinagot ko naman yung mensahe niya at pinapunta ko siya sa aking apartment upang makapag-usap kami ng maayos. Tanghali na nung dumating siya at agad naman kami nag-usap. At sinabi niya na, Kuya Gab, magsasama na kami ni Akbar. Pero nagdadalawang isip ako eh. Kasi baka tuluyan mo na akong iwasan. Kuya Gab, ayokong mangyari yun. Kasi ikaw pa rin yung Kuya Gab na nais kong maging kaibigan habang buhay. Hiro, huwag mo akong i-consider sa mga desisyon mo. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Dahil maiksi lang ang buhay. At kung ano man yung meron tayo, mananatili pa rin yun sa puso ko. Kaya naman, sundin mo yung dinitikta ng puso mo. Masakit man para sa akin. Subalit ang lahat sa atin ay nag-umpisa lang sa isang laro. At alam natin parehas na ang laro ay may hangganan. Kaya naman, tapusin na natin ang laro natin. Paliwanag ko sa kanya. Alam kong nasasaktan kita, Kuya Gab. Kaya, sorry talaga. Sorry, Kuya. Sagot niya. Okay na ako, Hiro. Tanggap ko na. At wala naman talagang patutunguhan yung laro ng ito eh. Kaya, don't be sorry, okay? Dagdag ko. Salamat, Kuya Gab, ha? Salamat kasi naiintindihan mo ko. Basta, wag mo akong iiwasan, ha? Anytime, pwede ka pumunta. Tapos, makitulog sa apartment ko. Tugon niya. Sure, walang problema. Papasyalan na lang kita pag may long weekend. Sabi ko naman. Simula noon ay officially game over na ang laro namin ni Hiro. Buong puso kong tinanggap na sa isang laro ay merong panalo at may talo. At ako yung natalo. Magkaibigan pa rin kami ni Hiro hanggang ngayon. Pero hindi na kagaya ng dati. Dumalang na lang yung aming pagkikita dahil umiiwas na akong magkasala pa. Hindi na nagawa ni Hiro na ipakilala sa akin ang kanyang boyfriend dahil yun ang aking pakiusap sa kanya.
Malungkot man ang naging ending sa laro namin ni Hiro. Subalit, masaya na rin ako na minsan sa aking buhay, naranasan ko ang isang bahagi ng aking pagkatao. Kung hindi dahil sa laro na yon, hindi ko mararanasan ang kakaibang ligayang hatid ng pakikipagniig sa kapwa lalaki. Sa nangyaring paghihiwalay ng aming landas ni Hiro, masasabi kong ginusto ito ng pagkakataon na mangyari. Dahil ito ang nararapat at ito ang tama. May asawa at anak na ako. Dapat iyon ang pagtuunan ko ng aking panahon, ng lakas at pagmamahal. Itinuon ko na lang aking sarili sa financial literacy at pagpapalago ng aming ipon at investments. Masaya ako sa tuwing nadadagdagan ang laman ng aming bangko at unti-unting lumalago yung mga investments namin sa mutual funds, real estate investment trust funds, cooperatives, at sa mga digital banks. Sa ngayon, isa na akong assistant manager sa kumpanya na aking pinapasukan. At noong nakalipas na December 2023, magsi 6 years na ako sa kumpanyang ito. Hindi ko magawang iwan ang boss ko dahil sa sobra niyang kabaitan sa akin at sa aking pamilya. Sa katunayan ay, noong December 2022, dito nagpasko at bagong taon ng aking mag-ina. At all expenses ay sagot ng boss ko sa 3 buwan na pamamalagi nila dito sa Japan. Masasabi kong successful ako sa aking career at sa aking buhay dahil nakapagpundar na ako ng lupa't bahay sa Kalakhang, Maynila. Meron na rin kaming sapat na emergency savings at iba't ibang investments. Hopefully, by next year, maumpisahan na naming ipatayo yung rental apartment namin na malapit lang din sa bahay. Regular pa rin akong sumusuporta financially sa aking mga magulang sa probinsya. At sa noong nakalipas na taong 2023 ng Desyembre, doon naman kami ng aking mag-ina nagdiwang ng Pasko sa aming probinsya. At nakasama naming muli ang aking mga magulang at kapatid. Maraming salamat sa pagtunghay sa istorya ng aking buhay. Mabuhay po kayo. At sana lumago pa ang iyong programa sa YouTube. Hanggang dito na lamang ang aking liham. Lubos na gumagalang, Gab. Okay, what amazing story, Gab. Once again, thank you so much for sharing your life story. Base sa story ni Gab, sobrang daming lesson na matututunan dito eh. Kung nasubaybayan nyo guys yung from episode 1 to 9. Mula sa buhay pagiging mahirap, nagsumikap, makapagtapos ng pag-aaral, hanggang sa may ahon ng pamilya sa kahirapan. Alam mo Gab, isa kang patunay na hindi hadlang yung kahirapan para umangat sa buhay. Basta meron kang pangarap at determinasyon, makakamit mo ito. Siguro yun yung isa sa mga natutunan ko sa story na to eh. Pagdating naman sa pag-ibig, guys, wala namang taong perpekto eh. Lahat tayo nadadapa, nagkakasala. Pero ang mahalaga, marunong tayong tumayo muli at magpatuloy sa buhay. I am happy, Gab, that you let him go. Kasi sa uli, hindi ka naging selfish eh. Mas pinili mo yung pamilya mo at kung ano yung ikakasaya ni Hiro. You did the right thing, bro. Ikaw, anong opinion mo sa story ni Gab? Comment mo lang sa baba.
At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Guys, magkakaroon tayo ng bagong story, so abangan nyo yan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang, at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.